What if the real question is, how much strength do I still have left to keep going? OTW sa school kahit late na ang game. 5 minutes away lang yung school. OTW na sa room. Time check. So, the 1:35. Saan mo natatapos sa room? At this time, kinakabahan na talaga ako kasi baka late ako. Okay, safe. Wala ba? At syempre, hindi mawawala yung TikTok. And after class, I decided na kitain si Hazel. Kaklase ko si Hazel ng senior high school and ngayon IT student din siya sa Fatima. Totoo lang, wala talagang kwenta yung knife. Siyempre, catch up kaming dalawa since magkaiba na nga kami ng course. After namin mag-meet ni Hazel, I decided na mag-me time na lang. Ang gabi naman, pumunta yung friend ko sa bahay. It was me and him singing together. Game po namin ngayon kasama with my team. Guys, hi kayo sa team. Wala error. 25. Dito, tinatanong ko kay Jovi kung ano yung score namin. Si Airo pa ganun yun. Meet Jairo. Sarap! Dito, nag-start na yung game namin. And yung nagvi-video niyan is yung friend ko. Siyempre, bibigyan ko kayo ng iba kong clips. I thought outside pa yung service ko. It's so nice talagang makarinig ng bading na chinicheer ka. Grabe service aid. I go for service specialist. Wala ba ito yung kamata? Ay, go. Just what you want. Banda dito, patapos na yung game namin. Nag-time out yung kalaban. And syempre, kami yung nanalo. Hi guys! Nasa McDo kami niyan with team. Nilibre kasi kami ni coach, which is yung tita ni Ate Fina. Sobrang galante nga kasi first game pa lang namin, tas nanalo, then nilibre na agad kami. After nyan, preparation kami sa second game namin. Wala akong masyadong clips nung second game namin kasi ang sama ng pakiramdam ko. Uminom kasi ako niya ng thick Milo. Kaya sa mga pakiramdam ko, wala nga rin akong maayos na receive This time naman, pauwi na kami. At syempre, panalo kami nung game namin na yun. Yung standing naman namin ngayon sa volleyball is 2-0. This is my day 3. Starting my day na pupunta sa school. This is our performance sa PURC. Yan yung mga yell ng mga naunang group. By this time, tapos na yung class namin and we're heading to our next subject. Our ANAFI class. Ang test animal namin dyan is si Bon. Sa kanya namin tinetest yung mga pinag-aralan namin. As you can see, nakapiring si Bon yan. After our class naman, pumunta akong hinulog
kasama yung friend ko. Always kasi kami doon nagkakaping dalawa. Hindi ko siya mapakita sa vlog kasi welcome to my day 4. Sa day 4 ko naman, ang kasama ko si Hazel. As always naman eh. Ganda ng volume ng hair ko ngayon. Dito naman, nasa LRT kami neto. Nahihiya ako mag-vlog niyan, kaya kinuha ni Trisha yung phone. Pinatunay sa akin. Nauntog pa kami dalawa ni Hazel dyan. Dito naman, tinatanong ni Trisha kung saan daw kami pupunta. Siyempre, pupunta kami niyan sa Green Hills kasi bibili si Hazel ng phone niya and sasamahan namin siya. Pagbaba namin sa Gilmore Station, merong doon yung sa beep card. 30 pesos lang naman and pwede ka mag-present ng valid ID or student ID. 50 pesos discount din yon sa kada transpo mo ng MRT or LRT. Kaya kumuha na kami. Diyan inaantay ako nila Hazel matapos. And syempre, vlog-vlog muna. After namin dyan, nag-decide kami na mag-taxi na lang mula Kuya, hi Gilmore ka sa hanggang vlog Green namin. Hills. Super cute ni Kuya dyan. Masakay ko. Mga nepo famous kuya. Mga nepo, contract ko. 10 years, 1.5 bayad nila. Super cute ni Kuya dyan. Hindi kami na boring sa biyahe namin and marami rin siyang kwento sa amin about sa buhay niya. By this time, magbababay na kami kay Kuya. Ingat kayo. Apa. Thank you, kuya. Hindi na ako gaanong nakapag-video while namimili si Hazel ng phone. Kaya ang mapapakita ko na lang is yung biyahe na namin pauwi na ng Antipolo. Nasa Antipolo na kami niyan, bandang Fatima. Kasi andito kami sa Tuki, kumain kaming tatlo. Syempre, libre ni Hazel. Ang kinain ko lang naman dyan, puro sushi. At this point, nagsabi ako na may aaminin ako kay Hazel kasi hindi na talaga namin kayang ubusin yung food. Kasi may bayad pag may leftover. Pumunta kasi siya nun sa counter, kumuha ng tissue and sinandokan namin siya nung soup. Gulat nga kami kasi hindi napansin ni Hazel. Pag uwi ko sa bahay, nilalambing ko yung kapatid. Hindi na nagpapakis sa akin. I just realized na lumalaki na talaga yung kapatid ko. And this is my day 5. Anafi class namin yan. While listening to mom and si mom naman nag-perform. Yung mga klase ko nagbato-batopic. Pipili kasi si mom ng magiging animal niya. Siyempre, meat, axle, charis. Magiging animal ni mom para dyan. Sabay kasi silang dalawa nagtaas ng kamay. Kaya yun, sabi ni mom, mag-pick na lang sila. Hi guys, I'm with Justin. Kaya lalabas kami kasi sabi ko kanina talaga gloves. Sabi nila wala naman daw sa pinapadala ni ma'am. Ngayon, no choice. Kaming dalawa ang lalabas para bilhan ang lahat ng gloves. Okay. Doon sa Hollywood. After ng ginagawa ni ma'am kanina, magba-blood typing kami kaya kailangan namin ng gloves. Hindi kami nakapagdala halos lahat sa amin kaya lumabas kami ni Justin para bumili ng gloves. Ako yan. Nakarating na. Then tayo 50 na 50 siya. Bakit mo nga sabihin mag-11? May kita ako. Hindi, tutubukan ko to. Sasabihin ko. Sabihin ko 15 pair. Hindi ko may piso. Nagpapagod ako, boy. Gawin mo na 11 pesos. Ano 11, 15? Gago ako. Laki mo na. 50 rin yun. Ilang piso gusto, 5 pa. At talagang magpapakit pa talaga siya sa camera ko. Kakanta pa yan siya. Oh, my angel. Andrea. So, na-stop ang vlog natin kasi tumawag si Ate. Nagpapasabay ng 5 pang pair. Fair! Hindi, ano ko yun? So, tara na ulit. Thank you po! Okay. At nakuha na namin and syempre, dito na ulit kami sa room. Nagka-class niyan si ma'am. Buti nga hindi napansin na wala kaming dalawa ni Justin. This time, start na kami ni Axel. And syempre, video, pandagdag sa vlog.
Kinakabahan talaga ako niyan kasi dati nung pumunta ako sa bahay nila Axel, sobrang lakas ng pagkakaano niya kasi sabi niya makali daw yung fingers ko. Kaya sobrang lakas nun. Kaya ngayon natatakot na ako. Kaya kita niyo naman yung struggle namin dyan. Kumbaga struggle is real. After blood typing namin, nag-McDo kaming 5. Circle na. Isa kasi sa personality ko na pag ang isa sa amin is wala, like walang-wala talaga. Ililibre ko talaga. Hi guys! We're going home. Pauwi na kami nito and inaantay na lang namin yung move it ni Axel. Siyempre, ayan na yung move it ni Bibe. Ay, joyride pala, hindi pala move it. O sige, buwelo. Namin ihatid si Axel. Nakita naman namin si Mavi. Kumakanta pa kami na Angel, babe. Starting my day 6 with a glowing skin. Biyahe na ang Vave papuntang school. Medyo basa pa kasi yung hair ko dyan, kaya sa room na ako nagtali. Siyempre, tamang pa-cute si Vave. Some of our classmates performing CPR. Papakita ko sa inyo naman yung return demo ko. I got 50 out of 50. Hi guys, we're done. Sir, kanya-kanya kaming vlog. Hi, Cha! As a girly, hindi talaga mawawala ang retouch after a class. Siyempre, kasama ko rin dito ang aking retouch buddy, si Axel and si Charis. Tamang blush on lang, powder, and to make sure that I look good. Adbil ba? Wait lang po. Sumasakit siya pero yung kaya naman. Nakatulad mo sa ano. Oo, kasi ang tagal din yung pasok. Ako naman kasi train. Uy, alam mo ba? Sabi ko chat sana kita kanina, pero ang sleeves. Oh, mga pala. Kasi nga may training mamaya. Pati po. Wala eh. Nakalipis ako. Sa Nation. Ano siya? Shit! Hindi siya ano siya eh, parang company. Isang village siya na
company ng pagawaan ng, ay, brush ba? Ano ba yung powder? Wala. For context, ang pinag-uusapan namin dyan is yung team ko ngayon sa Nation na may training kami. This time, I decided na umakyat sa simbahan para magsimba. Uuwi na rin kasi niyan si Axel pati si Cherry. Nagplan ako na magsimba bago pumunta sa training namin. To thank God kasi natapos yung first red dem ko ng maayos. And that time, I feel blessed kasi pinagdasal yung mga nasa medical field. The mother even mentioned nurse, doctors, and others. Papasok na ako niyan sa simbahan and masastop yung video ko niyan kasi nahiya ako mag-video sa loob. Hindi ko na tinapos yung misa pero tapos ko yung humili. Dito naman medyo paggabi na, need ko na rin umuwi kasi nga may training pa kami. Nag-chat na yung mga katim ko niyan kung nasan na ako. Then sabi ko, nandito pa ako sa simbahan, nagsisimba. Pinagdasal yung mga nasa medical field and binanggit nurse, doctor. CR daw sila. That's why I feel blessed today kasi And nakarating na ako sa training namin. It was me playing as DOS. Ending every night na masakit ang katawan kasi galing sa training. Umalis na ako ng bahay niyan kasi plan namin ni Mark magkikita na lang kami sa gate 2 kasi magsisimba muna siya. Ang gora ko pala niyan is papuntang Marilake. Specifically sa Padayon Cafe. It's my first time na mag-ride sa Marilake kasi lagi kami nasa Angono. Have you ever wondered who am I? Have you ever wondered who you are? While editing this vlog, I have so many realizations. I realize how important friendship is. Kung wala sila, paano ako? Paano ko masosurvive tong college life na to? It's okay to seek help sometimes. You're not perfect, no one is. And that's completely alright. For some people, playing volleyball and being a college student is very difficult. Hassle, sabi pa ng iba, nagsasayang ka lang ng oras at pinapagod mo lang yung sarili mo. But behind those tired body, bruises, is a little girl that playing volleyball is her escape from everything. From being a student, youth leader, eldest daughter, and even to herself. She's trying to escape everything, and playing volleyball is the thing. It's not just a sport for her, it is a hobby that keeping her alive. Sir, ang masasabi ko po is hindi na sa worth it, pero 8 out of 10 po dito sa Padayon, sa Marilake Road.